Student walkout, sigaw ng kabataan. Umaga pa lang, ramdam na ang kakaibang sigla sa loob ng universidad. Hindi karaniwang araw ng klase iyon. May mga estudyanteng abala sa paggawa ng mga placard, may nagpipinta ng mga banner, at may ilan namang tahimik na nagdarasal sa gilid ng campus. Sa gitna ng lahat ng ito, naroon si Mara, isang third-year political science student. Mahigpit ang hawak sa karton na may nakasulat. Tama na ang korupsyon. Para sa kinabukasan namin ito, hindi madali para sa kanila ang desisyong mag-walkout. May takot, may kaba, pero higit sa lahat, may paninindigan. Ang panawagan. Sa harap ng classroom, tumayo si Mara at nagsalita sa mga kaklase. Hindi na tayo pwedeng manahimik. Kung patuloy nating titiisin ang katiwalian, tayo rin ang kawawa sa huli. Ang edukasyon, mahal. Ang kinabukasan, magulo. Kailangang marinig ang boses natin. Tahimik ang klase sa una, ngunit unti-unting tumango ang ilan. Si Jonas, ang laging tahimik na estudyante, ang unang tumayo. Kasama ako, Ania. Hindi ito tungkol sa politika, tungkol ito sa tama. Isa-isa, nagsitayuan ang mga kaklase, hanggang sa ang buong silid, nagkaisa sa iisang sigaw. Para sa kinabukasan, para sa bayan. Ang paglalakad, tanghali. Libu-libong estudyante mula sa iba't ibang paaralan ang sabay-sabay na nagmarcha palabas ng kani-kanilang campus. Makulay ang tanawin, may mga placard na gawa sa recycled cardboard, may mga bandilang gawa sa lumang tela, at may mga tinig na sabay-sabay umaalingaw-ngaw. Walang kabataan kung walang kinabukasan. Serbisyo, hindi bulsa. Habang naglalakad sila sa ilalim ng araw, nararamdaman ni Mara ang init hindi lang ng panahon kundi ng pagkakaisa. Lahat ay pagod, pawisan, pero busog sa pag-asa. May ilang guro ring lumabas para sumuporta. Isa sa kanila si Professor De La Cruz, na palihim na lumapit kay Mara. Sana noong panahon namin, ganito rin kami katapang. Sabi niya habang nakangiti. Ngumiti si Mara, may halong luha sa mata. Sir, natutunan namin sa inyo kung paano ipaglaban ang tama. Sa harap ng Kapitolyo, pagdating nila sa harap ng Kapitolyo, nagtipon ang mga estudyante. May nagsasalita sa megaphone, may tumutugtog ng gitara, may nagsasayaw ng sabayang pagkilos. Pero ang pinakamatindi ay ang tinig ng libu-libong kabataan na sabay-sabay sumigaw. Iskolar ng bayan lumalaban. May ilang opisyal ng gobyerno ang nakasilip sa bintana ng gusali, ngunit tila walang lumalabas. Hindi iyon alintana ng mga estudyante, dahil alam nilang kahit hindi sila pakinggan ngayon, ang bawat sigaw nila ay itinatala ng kasaysayan. Maya-maya, bumuhos ang ulan, pero walang umalis. Basang-basa ang kanilang mga damit, ngunit lalong tumingkad ang mga kulay ng kanilang placard. Mara, uuwi na ba tayo? Tanong ni Jonas. Ngumiti si Mara. Hindi, dito tayo hanggang marinig nila tayo. Pag-uwi, gabi na nang sila ay umuwi. Pagod, gutom, ngunit puno ng saya. Habang nakasakay sa jeep, tinignan ni Mara ang kanyang basang placard. Medyo natanggal na ang pintura, pero nababasa pa rin ang mensahe. Tama na ang korupsyon para sa kinabukasan. Ngumiti siya. Sa tabi niya may batang estudyante na nakatingin sa kanya at nagtanong, Ate, totoo bang may nagbago? Tumingin si Mara sa labas, sa madilim na langit na unti-unting nililiwanagan ng poste. Wala pa, sagot niya. Pero nagsimula na. At sa gabing iyon, sa kabila ng pagod at ulan, isang bagong liwanag ang sumindi. Liwanag ng pag-asa mula sa kabataang handang lumaban, hindi para sa sarili, kundi para sa bayan.